Mula sa Pulang Dagat hanggang sa Sinai. Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus 15 hanggang 18. Mula sa Pulang Dagat, ang mga Israelita ay muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa ilalim ng pagpatnubay ng haliging ulap. Ang tanawin sa paligid nila ang pinakamapanglaw, linis na linis, mukhang malungkot, mga bundok, malinis na kapatagan, at ang dagat na malawak ang nasasakupan. Ang mga pampang noon ay nakakalatan ng mga bangkay ng kanilang mga kaaway. Ganun pa man, sila ay puspos ng kagalakan sa nababatid nilang kalayaan, at ang bawat reklamo ay natahimik. Subalit sa loob ng 3 araw, samantalang sila ay naglalakbay, ay wala silang masumpungang tubig. Ang dala nila ay ubos na. Wala man lamang makapawi ng nag-aapoy nilang kauhawan. Samantalang sila'y pagod na naglalakad sa mainit na kapatagan. Si Moises, sa pagiging pamilyar sa lugar na ito, ay alam na hindi alam ng iba, na sa Mara ang pinakamalapit na mapagpapahingahan kung saan may mga bukal na masusumpungan. Ang tubig ay hindi angkop upang magamit. May matinding pag-alalang minasdan ni Moises ang nagpapatnubay na ulap. Malungkot niyang pinakinggan ang masayang sigaw. Tubig, tubig. Narinig na parang umaalingaw-ngaw. Mga lalaki, babae at mga bata ay masayang nagkalipunpon tungo sa bukal. Nang bigla na lamang isang sigaw ng kalungkutan ang narinig sa mga tao. Ang tubig ay mapait. Sa kanilang kalungkutan at pagkabigo, ay kanilang sinisi si Moises sa pag-aakay sa kanila sa ganong daan. Hindi inaalalang ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mahiwagang ulap ang nangunguna sa Kanya, ganon din sa kanila. Sa kanyang pagkalumo sa kanilang kaguluhan, ginawa ni Moises ang nakalimutan nilang gawin. Siya ay taimtim na tumawag sa Diyos para sa tulong. At pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig. At ang tubig ay tumabang. Dito ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises ang pangakong, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Mula sa Mara ang bayan ay naglakbay tungo sa Elim, kung saan sila ay nakasumpong ng 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. Sila ay nanatili dito ng ilang mga araw bago nagtuloy sa ilang ng Sin. Nang sila ay may 1 buwan nang wala sa Ehipto, sila ay gumawa ng una nilang kampamento sa ilang. Ang dala nilang pagkain ay nagsisimula ng maubos. Kakaunti lamang ang mga halaman sa ilang at ang kanilang kawan ay papaubos na. Papaano matutustusan ng pagkain ang lubhang karamihang ito? Ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-aalinlangan at muli silang nagreklamo. Maging ang mga tagapamuno at mga matanda ng bayan ay sumama sa pagrereklamo laban sa mga pinunong pinili ng Diyos. Namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito, upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Hindi pa man lamang sila nagugutom, ang pangkasalukuyan nilang pangangailangan ay natutustusan, subalit ipinangangamba nila
ang hinaharap. Hindi nila malaman kung paanong ang lubhang karamihang ito ay makakakain sa kanilang paglalakbay sa ilang. At sa kanilang mga pag-aagam-agam, nakita nilang ang kanilang mga anak ay nangamatay sa gutom. Pinahintulutan ng Panginoon sila ay mapaligiran ng kahirapan at mangonti ang kanilang mga pagkain upang ang kanilang mga puso ay maibaling sa Kanya, na hanggang sa mga sandaling ito ay naging tagapagligtas nila. Kung sa kanilang pangangailangan sila ay tatawag pa rin sa Kanya, ay bibigyan pa rin niya sila ng hayag na mga tanda ng Kanyang pag-ibig at pangangalaga. Siya ay nakapangako na kung sila ay susunod sa Kanyang mga utos, walang anumang karamdamang lalapit sa kanila. At isang kasalanan ng di paniniwala para sa kanila ang umasang ang kanilang mga anak ay mamamatay sa gutom. Ang Diyos ay nangakong magiging Diyos nila upang kunin sila bilang Kanyang bayan at dalhin sila sa malawak at mabuting lupain. Ngunit sila'y handang mawalan ng lakas ng loob sa bawat kahirapan na kanilang nararanasan sa daan. Sa kahangahangang paraan, Kanyang inilabas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang siya'y maitaas at madakila at sila'y kapurihan sa lupa. Ngunit kinakailangang makaranas sila ng kahirapan. Dinala sila ng Diyos mula sa pinakaabang kalagayan at inihahanda sila na manghawak ng marangal na tungkulin at tumanggap ng mahalaga at banal na mga tungkulin na kakaiba sa ibang nasyon. Kung sila lamang ay nagtiwala at nanampalataya sa Kanya, sa kabila ng mga pagsubok na ibinigay sa kanila, sila sana'y naging masaya sa pagharap sa mga pagsubok at mga kahirapan. Ngunit ayaw silang magtiwala sa Panginoon, kahit na nasasaksihan nila ang mga ebidensya ng Kanyang kapangyarihan. Nakalimutan nila ang mapait nilang paglilingkod sa Ehipto. Nakalimutan nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa kanila sa kanilang paglaya mula sa pagkaalipin. Nakalimutan nila kung paano nailigtas ang kanilang mga anak noong ang pumupuksang anghel ay pinatay ang lahat ng panganay ng Ehipto. Nakalimutan nila ang makalangit na kapangyarihan sa dagat na pula. Nakalimutan nila na habang sila'y tumatawid na ligtas sa daan na nabuksan para sa kanila, ang mga sundalo ng kanilang kaaway na nagtatangkang sumunod sa kanila ay napuspos ng tubig sa dagat. Nakikita at nararamdaman lamang nila ang kanilang kasalukuyang paghihirap. At sa halip na sabihing ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa amin, nasamantalay kami alipin gagawin niya kaming dakilang bansa. Kanilang pinag-uusapan ang kahirapan sa daan at nagugulumihanan kung kailan matatapos ang paghihirap nila sa paglalakbay. Ang kasaysayan ng buhay sa ilang ng mga Israelita ay naitala sa kasalukuyan para sa kapakanan ng Israel ng Diyos sa huling panahon. Ang tala na pakikitungo ng Diyos sa mga manlalakbay sa ilang sa lahat ng kanilang paglakad papunta't parito, sa pagkagutom nila, pagkauhaw at kapaguran, at sa pagpapahayag ng Kanyang kapangyarihan para sa kanilang kaluwagan, ay puspos ng babala at turo para sa Kanyang bayan. Ang iba't ibang karanasan ng mga Hebreo ay paaralan sa paghahanda sa kanilang ipinangakong tahanan sa Kanaan. Nais ng Diyos na ang Kanyang bayan sa ngayon ay balikan ng may nagpapakumbabang puso at may espiritong handang matutunan ang mga pagsubok na dinaanan ng Israel noong una, upang sila ay maturuan tungkol sa kanilang paghahanda para sa makalangit na Kanaan. Marami ang lumilingon sa mga Israelita at nagtataka sa kanilang di paniniwala at kanilang pagrereklamo. Nadarama na sila ay hindi magiging ganon kawalang utang na loob, subalit kapag ang kanilang pananampalataya ay sinubok, maging sa maliliit na pagsubok,
sila ay naghahayag ng di higit na pananampalataya o pagtitiis sa dating Israel. Kapag dinala sa gipit na kalagayan, sila ay nagrereklamo sa paraang pinili ng Diyos upang sila ay dalisayin. Bagaman ang pangkasalukuyang pangangailangan nila ay natutustusan, marami ang di handang magtiwala sa Diyos para sa hinaharap. At sila ay laging nag-aalala, baka sila ay datnan ng pagkapulubi at ang kanilang mga anak ay magdusa. Ang iba ay parating nag-aalala sa pagdating ng kasamaan o sa pagpapalawak sa mga kahirapang tunay na nagaganap. Kung kaya't ang kanilang mga mata ay di makakita ng mga pagpapalang kinakailangang mapasalamatan, ang mga pagsubok na kanilang nakakasalamuha, sa halip na mag-akay sa kanila tungo sa paghingi ng tulong mula sa Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lakas ay nakapagpapahiwalay sa kanila mula sa Kanya, sapagkat pinupukaw nila ang pagkabalisa at pagrereklamo. Mabuti ba para sa atin ang di magtiwala tulad noon? Bakit tayo magiging walang utang na loob at di magtiwala tulad noon? Si Jesus ay kaibigan natin. Ang buong langit ay interesado sa ating kalagayan, at ang ating pag-aalala at pangamba ay nakapagpapalungkot sa banal na Espiritu ng Diyos. Tayo ay hindi dapat manahan sa pagkabalisa na nakapagpapamukmok at nakapagpapahirap sa atin. Subalit hindi nakatutulong upang madala natin ang pagsubok. Hindi kinakailangang magkaroon ng lugar ang ganoong hindi pagtitiwala sa Diyos na nag-aakay sa atin upang gawing tanging gawain ng buhay ang paghahanda para sa pangangailangan sa hinaharap, na tila ang ating kaligayahan ay binubuo ng bagay sa sanlibutan. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mabigatan ng pag-aalala, subalit hindi sinasabi ng ating Panginoon na walang mga panganib sa ating landas. Hindi siya nagmungkahing aalisin ang kanyang bayan mula sa kasalanan at kasamaan. Subalit, itinuturo niya tayo sa isang di nabibigong kublihan. Inaanyayahan niya tayo na mga nangapapagal at nangabibigatang lubha. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Iyong ibaba ang pamatok ng pag-aalala at makasanlibutang pagkaabala na iyong inilagay sa sarili mong batok, at pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tayo ay maaring makasumpong ng kapahingahan at kapayapaan sa Diyos. Inalalagak sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan, sapagkat tayo'y ipinagmamalasakit niya. Sabi ni Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Sa harap ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, ang ating pananampalataya ay kinakailangang maging malakas, masigla at tumagal. Sa halip na magmukmok at magreklamo, ang laman ng ating mga puso ay kinakailangang maging, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Hindi binaliwala ng Diyos ang mga pangangailangan ng Israel. Ang sabi niya sa kanilang pinuno, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit. At nagbigay ng utos na ang mga tao ay kumuha ng pang-araw-araw na pagkain. At doble ang kukuhanin sa ika-6 na araw upang ang kabanalan ng pangingilin ng Sabat ay mapanatili. Tiniyak ni Moises sa mga tao na ang kanilang mga pangangailangan ay matutustusan. Ito'y mangyayari, magbibigay ang Panginoon sa inyo sa kinahapunan ng karne na makakain at sa kinaumagahan ng pagkain na makabubusog, at kanyang idinadagdag.
Ano kami? Ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. At pagkatapos ay inutusan niya si Aaron upang sabihin sa mga tao, lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat kanyang narinig ang inyong mga pag-upasala. Samantalang si Aaron ay nagsasalita, sila'y tumingin sa dakong ilang at narito ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. Isang kaluwalhatiang kailanman ay di pa nila nakita ang kumatawan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapahayag na mauunawaan ng kanilang pakiramdam. Sila ay magkakaroon ng pagkakilala sa Diyos. Sila ay kinakailangang maturuan na ang kataas-taasan sa lahat at hindi ang pawang taong si Moises, ang kanilang pinuno, upang kanilang katakutan ang kanyang pangalan at sundin ang kanyang tinig. Nang magtakip silim, ang kampamento ay pinalibutan ng malaking kawan ng mga pugo, sapat para sa lahat. Sa kinaumagahan, ang balat ng lupa ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog. Kapares ng buto ng kulantro, maputi. Ang tinatawag ng bayan doon ay mana. Ang sabi ni Moises, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. Tinipon ng bayan ang mana at nasumpungang mayroong sapat para sa lahat. Kanila iyong dinikdik sa mga lusong at kanilang niluluto sa mga palayok at ginagawa nilang munting tinapay. At ang lasa niyaon ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. Sila ay inutusang mamulot araw-araw ng tig-isang omer bawat tao. At kinakailangang huwag silang magtitira noon hanggang sa kinaumagahan. Ang ilan ay nangahas magtira para sa sunod na araw, subalit nasumpungang iyon ay hindi na maaaring makain. Ang pagkain para sa maghapon ay kinakailangang tipunin sa umaga, sapagkat ang lahat ng mananatili sa lupa ay tutunawin ng sikat ng araw. Sa pagtitipon ng mana, kanilang nasumpungan na ang ilan ay nakakakuha ng higit at ang iba naman ay kaunti lamang kaysa ipinakukuhang dami. Subalit nang timbangin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Isang paliwanag sa talatang ito, ganon din sa praktikal na leksyong makukuha dito, ay ibinigay ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Wika niya, hindi ko sinasabi ito upang ang iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay. Ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Nang ika-6 na araw, ang bawat bayan ay nagtipon ng 2 omer bawat isa. Ang mga namumuno ay nagmadaling nagtungo kay Moises upang ipaalam sa kanya ang ginawa ng mga tao. Ang kanyang tugon ay, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Ganon nga ang kanilang ginawa at kanilang nasumpungan na iyon ay hindi nabulok. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayoy sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayoy hindi kayo makasusumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa ika-7 araw ay sabat, hindi magkakaroon. Iniutos ng Diyos na ang kanyang banal na araw ay banal, na maipangilin ngayon tulad noong panahon ng Israel. Ang utos na ibinigay sa mga Hebreo ay kinakailangang kilalanin ng lahat ng mga Kristiyano ngayon bilang utos mula kay Jehova para sa kanila. Ang araw bago sumapit ang Sabat ay kinakailangang maging araw ng paghahanda upang ang lahat ay maihanda para sa mga banal na oras noon. Sa anumang paraan ay hindi kinakailangang makapasok ang hanapbuhay sa banal na oras.
Iniutos ng Diyos na ang mga may sakit at naghihirap ay mapangalagaan. Ang kinakailangang paglilingkod upang gawin silang komportable ay isang kawang gawa at hindi labag sa Sabat. Subalit ang lahat ng hindi kailangang gawin ay dapat iwasan. Marami ang walang ingat na nagpapaliban hanggang sa ang mga unang sandali ng Sabat ay mapuno ng maliliit na bagay na sana'y nagawa na sa araw ng paghahanda. Ito ay hindi dapat. Ang lahat ng gawaing hindi nagawa bago dumating ang Sabat ay kinakailangang huwag gagawin hanggang hindi nakalilipas ang Sabat. Ang hakbang na ito ay makatutulong sa pagpapaalaala sa mga hindi nakakapag-isip at nagiging maingat sila sa paggawa ng kanilang gawain sa loob ng 6 na araw. Sa bawat sanlinggo sa panahon ng kanilang mahabang pananatili sa ilang, ay nasaksihan ng mga Israelita ang 3 tuping kababalaghan na inihanda upang ikintal sa kanilang pag-iisip ang kabanalan ng Sabat. Dobleng takal ng mana ang nahuhulog sa ika-6 na araw, walang nahuhulog sa ika-7, at ang bahaging kinakailangan para sa Sabat ay nananatiling matamis at hindi nasisira, na kung ang ganon ay iingatan sa ibang panahon, iyon ay nabubulok. Sa mga pangyayaring kaugnay ng pagbibigay ng mana, tayo ay may sapat na katibayan na ang Sabat ay hindi itinatag gaya ng sinasabi ng iba, nang ang utos ay ibigay sa Sinai. Bago pa nakarating ang mga Israelita sa Sinai, ay kanilang naunawaan na ang Sabat ay dapat nilang ipangilin. Sa pangangailangang magtipon ng 2 bahagi, kung Biyernes sa paghahanda para sa Sabat. Kung kailan walang mahuhulog, ang banal na likas ng araw ng kapahingahan ay patuloy na ikinikintal sa kanila. At nang ang ilan sa mga tao ay lumabas upang magtipon ng mana, ang Panginoon ay nagtanong, "Hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan?" Ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana ng 40 taon, hanggang sa sila'y dumating sa lupang tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Sa loob ng 40 taon sila ay araw-araw pinaalalahanan ng makababalaghang pagkain tungkol sa di nagsasawang pangangalaga at pag-ibig ng Diyos. Sa mga salita ng mga awit, sila ay binigyan ng Diyos ng trigo ng langit. Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan. Iyon ay pagkaing inihanda para sa kanila ng makapangyarihan. Tinustusan ng trigo ng langit, sila ay araw-araw na naturuan na. Sa pagkakaroon ng mga pangako ng Diyos, sila ay ligtas mula sa anumang pangangailangan na tila sila ay napapaligiran ng mga bukid na puno ng butil sa matabang na kapatagan ng Kanaan. Ang mana na nahuhulog mula sa langit upang may makain ang Israel ay isang paglalarawan sa kanya na naparito mula sa Diyos upang magbigay ng buhay sa sanlibutan. Ang wika ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanlibutan." Ang kabilang sa mga ipinangakong pagpapala ng Diyos sa bayan, sa buhay sa hinaharap ay nasulat. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Matapos iwan ang ilang ng Sin, ang mga Israelita ay nagtayo ng kampamento sa Refidim. Dito ay walang tubig noon, at muli silang di nagtiwala sa pagpatnubay ng Diyos. Sa kanilang pagiging bulag at pag-aakala, ang bayan ay nagtungo kay Moises na nagsabi, "Bigyan mo kami ng tubig na aming mainom." Subalit ang kanyang pagpapasensya ay hindi nawala. "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin?" wika niya. "Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon?" Sila ay sumigaw sa galit. "Bakit mo kami isinamparito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw, at ang aming mga anak at ang aming mga kawan?"
Nang sila ay tustusan ng masaganang pagkain, ikinahiya nila ang kanilang di paniniwala at ang mga pagrereklamo at nangakong magtitiwala sa Panginoon sa hinaharap. Subalit kaagad nilang kinalimutan ang kanilang pangako at nabigo sa unang pagsubok ng kanilang pananampalataya. Ang haligi ng ulap na nagpapatnubay sa kanila ay tila nagtakip ng isang kilabot na kahiwagaan. At si Moises, sino siya? Ang tanong nila. At ano ang maaaring layunin niya sa paglalabas sa kanila mula sa Ehipto? Ang paghihinala at di pagtitiwala ang pumuno sa kanilang mga puso at hayag nilang inakusahan siya ng panukalang pagpatay sa kanila at sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng kasalatan at mga kahirapan upang kanyang mapayaman ang kanyang sarili ng kanilang mga pag-aari. Sa kaguluhan ng kanilang pagkagalit at pagkainis ay halos batuhin na nila siya. Sa kalituhan, si Moises ay dumaing sa Panginoon. Anong aking gagawin sa bayang ito? Siya ay inutusang dalhin ng mga matanda ng Israel at ang kanyang tungkod na ginamit sa pagsasagawa ng dakilang kababalaghan sa Ehipto at umarap sa bayan at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom." Siya ay sumunod at ang tubig ay lumabas na isang buhay na sapat na masaganang tumustos sa kampamento. Sa halip na utusan si Moises na itaas ang kanyang tungkod upang tumawag ng isang kilabot na salot gaya ng sa Ehipto para sa mga pinuno ng Israel sa ganitong masamang pagrereklamo, ay ginamit ng Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan ang tungkod bilang kasangkapan sa paggawa ng kanilang ikaliligtas. Kanyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Hinampas ni Moises ang bato, subalit iyon ay ang anak ng Diyos, na nakukublihan ng maulap na haligi, ay tumindig sa tabi ni Moises, at nagpapangyaring ang tubig na nakapagbibigay buhay ay dumaloy. Hindi lamang si Moises at ang mga matanda, kundi pati ang natipong mga tao na nasa malayo ang nakakita sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit kung ang ulap ay inalis, ay maaring sila ay napatay ng lubhang kaliwanagan niya na nananahan doon. Sa kanilang kauhawan ay tinukso ng bayan ang Diyos sa pagsasabing, "Ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala?" Kung ang Diyos ang nagdala sa atin dito, bakit hindi niya tayo bigyan ng tubig at ng tinapay? Ang di paniniwala na inihayag sa ganoong paraan ay isang krimen. At si Moises ay nangambang ang hatol ng Panginoon ay ipataw sa kanila. At kanyang tinawag ang lugar na iyon na Masa o Tukso at Meriba o Panunumbat bilang isang alaala ng kanilang kasalanan. Isang bagong panganib ang nagbabanta sa kanila dahil sa kanilang mga pagreklamo laban sa Kanya. Ay tiniis ng Panginoon ang sila'y lusubin ng kanilang mga kaaway. Ang mga Amalekita, isang mabagsik at mapagdigmang tribo na naninirahan sa lugar na iyon, ay lumabas laban sa kanila at pinatay yaong mga nanghihina at nangapapagal na nangatumba sa hulihan. Si Moises sa pagkabatid na ang maraming mga taong iyon ay hindi handa sa pakikidigma, ay inutusan si Josue na pumili mula sa iba't ibang tribo ng isang grupo ng mga kawal at pangunahan sila sa kinaumagahan laban sa mga kaaway. Samantalang siya mismo ay tatayo sa isang mataas na lugar sa malapit na hawak ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Nang kinabukasan, si Josue at ang kanyang grupo nga ay lumusob sa mga kalaban. Samantalang si Moises at si Aaron at si Hur ay nakatayo sa isang gulod na natatanaw ang lugar ng labanan. Samantalang ang mga kamay ay nangakataas sa pag-abot sa langit at hawak ang tungkod ng Diyos sa kanyang kanang kamay, si Moises ay nanalangin para sa tagumpay ng sandatahan ng Israel. Samantalang ang labanan ay nagpapatuloy,
Napansin na samantalang ang kanyang mga kamay ay umaabot sa itaas, ang Israel ay nananalo. Subalit kapag iyon ay napababa, ang mga kalaban ang nananalo. Nang mapagod si Moises, itinaas ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw, nang ang kanilang mga kalaban ay magsilikas. Samantalang inaalalayan ni Aaron at ni Hur ang mga kamay ni Moises, ipinakita nila sa bayan ang kanilang tungkulin, upang tulungan siya sa kanyang mabigat na gawain, samantalang siya naman ay tumatanggap ng salita mula sa Diyos upang salitain sa kanila. At ang ginawa ni Moises ay makahulugan din. Nagpapakitang hawak ng Diyos ang kanilang kahahantungan sa kanyang mga kamay. Samantalang nagtitiwala sila sa kanya, siya ang makikipaglaban para sa kanila at pupuksain ang kanilang mga kalaban. Subalit kung luluwagan nila ang kanilang paghawak sa kanya at magtitiwala sa sarili nilang kapangyarihan, sila ay magiging mahina kaysa doon sa hindi nakakikilala sa Diyos, at ang kanilang mga kalaban ay mananaig sa kanila. Kung paanong ang mga Hebreo ay nagwagi samantalang iniuunat ni Moises ang kanyang mga kamay tungo sa langit at namamagitan para sa kanila, ganon din naman ang Israel ng Diyos ay nananaig, samantalang sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay nakahawak sa kalakasan ng kanilang makapangyarihang tagatulong. Ganon pa man, ang kalakasan ng Diyos ay kinakailangang mailakip sa pagkilos ng tao. Si Moises ay hindi naniniwalang tatalunin ng Diyos ang kanilang mga kalaban, samantalang sila ay walang ginagawa. Samantalang ang dakilang pinuno ay nakikipag-usap sa Panginoon, si Josue at ang kanyang mga matatapang na tagasunod ay nagsisikap na talunin ang mga kaaway ng Israel at ng Diyos. Matapos matalo ang mga Amalekita ay nag-utos ang Diyos kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat, at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. Bago mamatay ang dakilang pinuno ay ibinigay niya sa kanyang bayan ang solemneng tagubilin. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto, na kung paanong sinalubong kanya sa daan at sinaktan niya ang mga kahulihan sa iyo, yaong lahat na mahina sa hulihan mo, nang ikaw ay pagod at pagal, at siya'y hindi natakot sa Diyos, iyong papawiin ang pag-alaala sa Amalek sa silong ng langit, huwag mong limutin. Tungkol sa masamang bayang ito ay sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek. Alam ng mga Amalekita ang tungkol sa likas ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Subalit sa halip na matakot sa kanya, ay iginayak nila ang kanilang mga sarili upang labanan ang kanyang kapangyarihan. Ang mga kababalaghang ginawa sa pamamagitan ni Moises sa harap ng mga Ehipsyo ay ginawang katatawanan ng bayan ng Amalek, at ang pagkatakot ng mga nakapaligid sa mga bansa ay pinagtawanan. Sila ay sumampa sa kanilang mga Diyos na kanilang pupuksain ng mga Hebreo, ano pat wala ni isang makakatakas, at kanilang ipinagmalaki na ang Diyos ng Israel ay walang laban sa kanila. Hindi sila nasaktan o natakot ng mga Israelita, ang kanilang pagsalakay ay walang kadahi-dahilanan. Iyon ay upang ipakita ang kanilang galit at pagtanggi sa Diyos kung kaya't sinikap nilang puksain ang kanyang bayan. Ang mga Amalekita ay matagal ng matinding mga makasalanan, at ang kanilang mga krimen ay sumigaw sa Panginoon upang paghigantihan. Ganun pa man, ang kanyang kahabagan ay tumatawag pa rin sa kanila upang magsisi. Subalit nang ang mga lalaki ng Amalek ay sumalakay sa mahihina at walang kakayanan sa mga Israelita, ay tinatakan nila ang wakas ng kanilang bayan. Ang pangangalaga ng Diyos ay nasa pinakamahihina sa kanyang mga anak. Walang anumang kalupitan o pang-aapi sa kanila ang di tinatandaan ng langit. Sa lahat ng umiibig at natatakot sa Kanya, ang Kanyang kamay ay nagsisilbing pananggalang. Mangyaring mag-ingat ang mga tao, baka kanilang masaktan ang kamay na iyon, sapagkat inihahanda noon ang tabak ng katarungan.
Malapit na pinagkakampuhan ngayon ng mga Israelita ay ang tahanan ni Jethro, ang biyenan ni Moises. Narinig ni Jethro ang tungkol sa pagkaligtas ng mga Hebreo at siya ngayon ay gumayak upang dalawin sila at upang ibalik kay Moises ang kanyang asawa at 2 anak. Ang tanyag na pinuno ay sinabihan ng mga tagapaghatid ng balita tungkol sa kanilang pagdating at sinalubong niya sila ng may kagalakan. At matapos ang una nilang pagbabatian ay isinama sila sa kanyang tolda. Kanyang pinabalik noon ang kanyang sambahayan nang siya ay nagtutungo sa landas ng mga panganib ng pagsakay sa Israel mula sa Ehipto. Subalit ngayon ay muli na naman siyang masisiyahan na nakakasama sila. Isinaysay niya kay Jethro ang mga kahangahangang pakikitungo ng Diyos sa Israel. Ang patriarka ay natuwa at nagpuri sa Panginoon. At kasama ni Moises at ang mga matanda, siya ay nakiisa sa paghahandog ng hain at pagkakaroon ng isang solemneng kapistahan dahil sa kahabagan ng Diyos. Samantalang si Jethro ay naroon sa kampamento, kaagad niyang napansin ang mabigat na pasaning na kay Moises. Ang pagpapanatili ng kaayusan at magdisiplina sa isang napakarami, walang alam at di sanay na mga tao ay isang napakabigat na gawain. Si Moises ang kinikilala nilang pinuno at hukom at hindi lamang ng kapakanang pangkalahatan at tungkulin ng bayan, kundi pati ang mga pagtatalong bumabangon sa kanilang kalagitnaan ay dinadala sa kanya. Pinahihintulutan niya ito sapagkat nagkakaroon siya ng pagkakataon upang turuan niya sila. Gaya ng sabi niya, aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. Subalit si Jethro ay nagreklamo laban sa bagay na ito, na nagsasabi, ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayanang mag-isa. Tunay na ikaw ay manghihina. At kanyang ipinayo kay Moises na humanap ng angkop na mga tao upang magpuno sa lilibuhin at ibang magpupuno sa dadaanin at iba'y sasampuin. Sila ay kinakailangang mga taong biyasa, gaya ng matatakutin sa Diyos na napupuot sa kasakiman. Ang mga ito ang hahatol sa lahat ng maliliit na mga bagay, samantalang ang pinakamahirap at pinakamahalagang mga bagay ay maihaharap pa rin kay Moises. Na para sa mga tao, sabi ni Jethro, sumainyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos at ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Ang payong ito ay tinanggap at ito ngayon ay hindi lamang naghatid ng kaginhawahan kay Moises, subalit naghatid rin ng higit, pangganap na kaayusan ng bayan. Lubos na pinarangalan ng Panginoon si Moises at gumawa ng dakilang mga kababalaghan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Subalit ang katotohanang siya ay napili upang magturo sa iba ay hindi naging sanhi upang kanyang isipin na siya mismo ay hindi na nangangailangan ng magtuturo. Ang piniling pinuno ng Israel ay magalak na nakinig sa payo ng makadiyos na saserdote ng Midian at tinanggap ang kanyang panukala bilang mabuting paraan. Mula sa Refidim, ang bayan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sinusundan ang pagkilos ng maulap na haligi. Ang kanilang landas ay dumaan sa malinis na kapatagan, matarik na ahonin at mabatong pagitan ng mga bundok. Malimit samantalang sila'y dumadaan sa mabuhanging ilang, nakakakita sa harap nila ng mga bundok tulad sa malalaking mga pader, suson-susong nakaharang sa kanilang daraanan at tila nagbabawal ng anumang pagsulong. Subalit samantalang sila'y lumalapit ay nakakakita ng mga daraanan sa iba't ibang dako ng mga pader na bundok at sa ibayo noon, isa na naman muling kapatagan ang kanilang nakita. Sila ngayon ay naakay sa isang malalim at makipot na daan. Iyon ay isang napakagandang tanawin. Sa pagitan ng dalawang mabatong bangin na daan-daan ang taas sa magkabilang panig, dumaloy ang agos ng mga may buhay. Kasing layo ng maaabot ng pananaw ng mata, ang mga Israelita kasama ang kanilang mga kawan at mga bakahan.
At ngayon sa harap nila ay ang solemneng karilagan ng bundok ng Sinai na kaharap ng malaking harapan. Ang maulap na haligi ay tumigil sa tuktok niyaon at iniladlad ng bayan ang kanilang mga tolda sa kapatagang nasa ibaba noon. Narito ang magiging tahanan nila sa loob ng halos 1 taon. Sa kinagabihan ay tinitiyak sa kanila ng haliging apoy ang pag-iingat ng Diyos samantalang sila'y nangatutulog. Ang pagkain ng langit ay matahimik na nauhulog sa kampamento. Sinisinaga ng pagbubukang liwayway ang madidilim na gulugod ng mga bundok at ang ginintoang sinag ng araw ay tumutuloy sa malalalim na bangin na nag-iitsurang sinag ng kaawaan mula sa trono ng Diyos para sa mga pagod na manlalakbay na ito. Sa bawat panig, ang malubak na mga bundok ay tila nagsasalita tungkol sa walang hanggang katatagan at karilagan sa kanilang matahimik na kalakihan. Ang tao ay ginawa upang madama ang kanyang kawalan ng kaalaman at kahinaan sa harap niya, na tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang at ng mga burol sa timbangan. Dito ay tatanggapin ng Israel ang pinakamagandang pagpapahayag na kailanman ay ginawa ng Diyos sa tao. Dito ay tinipon ng Diyos ang kanyang bayan upang ikintal sa kanila ang kabanalan ng kanyang mga utos sa pamamagitan ng pagpapahayag, sa pamamagitan ng sarili niyang tinig ang kanyang banal ng kautusan. Dakila at malaking mga pagbabago ang gagawin sa kanila para sa nakapagpapabagong impluwensya ng pagkaalipin at isang mahabang patuloy na pakikisalamuha sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nag-iwan ng tanda sa kanilang likas at pagkatao. Ang Diyos ay gumagawa upang itaas sila sa mataas na moralidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa Kanya.